Guys, good morning! Yan, for today's video, samahan natin si Aki. Maglilinis siya ngayon ng 1 bedroom, 1 washroom unit dito sa Deadman's Flat. Bagong-bago tong building na to, guys. Ang kagandahan lang sa building ng mga bago, syempre bago yung mga equipment, kaya ang gaan-gaan linisan, kailangan lang talagang i-maintain. So, sumama kami ni baby kasi kaysa mabagot kami sa bahay at kami lang dalawang magkasama. So, sumasama kami kay Aki talaga since ang ganda rin naman ng weather. So, guys, ito, pag yung mga client or mga guest na nagte-check-in, iniiwanan na nila yung kanilang mga dishes. Libre na yung sabon dyan, isasalang na lang nila, tapos i-start na lang nila yung dishwasher. Minsan, 1 hour yan. So, pag dumadating kami, nakasanitize na din yan, ilalagay na lang namin sa cabinet. Ito namang sink, dito sa underground ng sink nila yung mga basurahan. So, may dalawang klase ng basurahan dyan. Yung paglalagyan ng mga recycle, tsaka syempre yung pinakabasura. Madalas guys, dinadala na din ng mga guest yung mga basura nila after nilang mag-check out. May mga gamit na din dun sa under ng sink na mga panglinis. Dito naman sa fridge nila, syempre, dito kami na-amaze kasi nagbibigay sila dito ng root beer para sa mga guests. So, dahil 1 bedroom and 1 washroom unit to, 2 root beer ang binibigay nila. Kapag 2 bedroom, 4 na root beer. Meron din diyang mga creamlets, milklets. So, ayan guys, very generous yung may-ari. At sa ilalim may pa-ice din dyan. Malinis na malinis yung fridge. Pero syempre, bilang cleaner, kailangan nating i-check yan. Mula taas hanggang baba kung may mga naiwan bang or leftover na foods yung mga naunang guest. Pag mayroon, syempre, tatanggalin. It's up to you kung gusto mong dalhin or gusto mong itapon. Ito guys, papakita ko sa inyo. Dito kami naglalaba. Ito yung washing machine area nila. Ayan. So, dito sa unit na nililinis namin ngayon guys, kami ang naka-assign na maglaba ng mga linens. Dito namin nilalaban yung mga bed sheets, flat sheets, comforter kapag madumi, at mga towels. So, for now, tapos na kaming maglaba. Nagda-dryer na kami ngayon ni Aki. At dahil guys, pang-commercial talaga yung washing machine nila, madali lang siyang mag-dry. So basically, kapag ganyan kadami lang yung mga nilalaban namin, ang nilalagay lang namin na timer for drying is nasa 1 hour to 1.5 hour. So, yan talaga yung una namin ginagawa kapag naglilinis kami ng unit. Maglaba muna habang naglilinis, at least umaandar yung washing machine or makakapag-dry kami. Hindi masasayang yung oras. Tapos ito guys, dito rin pala sa Canada, lalo na dito sa Canmore Airbnbs, kadalasan sa mga unit, sila yung nagbibigay ng sabon para sa mga guests. So yan, available na sabon yan na gamitin ng mga guests. Gumagamit din kami dito ng mga bounce, or pwede rin ang tawag dyan ay fabric softener or dryer sheets, kasi dito sa Canada, usong-uso ang static electricity. So, kaya madalas naglalagay tayo niyan para naman dire-diretso yung pag-fold natin at maiwasan natin yung static electricity. Provided na din yan guys dito sa unit. Ngayon, meron din ditong air freshener. Minsan ginagamit din namin yan para kapag pumasok yung susunod na guest na mag-check-in, mabango yung unit. Pero not all the time guys. Kailangan gamitin yan kasi may ibang mga guest talaga na sensitive pagdating sa iba't ibang amoy. Dito naman sa washroom nila, meron din silang another previous na binibigay, bath salt, meron sila ditong cotton buds, may cotton, at may naiwan pang kulay ang guest dito sa unit na to. So, pag mga ganyan, itinatabi na natin para naman kapag yung previous guest, pag hinanap nila yung mga gamit nila, magtatanong lang sila doon sa owner ng unit at tatanungin yung mga nag-cleaning kung may naitabing mga gamit na yun, kasi may mga importanteng gamit din talaga silang maiiwan. Ito guys, ako yung naka-assign na mag-set up lagi ng mga towels, mga napkins. So dahil 1 bedroom to, meron talaga kaming nilalagay na extra 3 napkin bawat washroom, at meron pang extra dito na nakasabit sa gilid. Sila na din yung nagpo-provide ng bath soap, lotion, kasama na din. Provided na din nila yung conditioner and shampoo. So kapag nag-check-in ka dito, kahit saan naman siguro sa Canada, hindi rin ako sure, provided na ng mga Airbnbs yung mga gamit, mga hygienic na gamit na pwede nyo gamitin sa Airbnb. Pero lang syempre sa mga toothbrush or toothpaste.
Dito guys, sineset up ko lang naman yung hand towel or medium towel na tinatawag. So ngayon, kasalukuyan, nag-vacuum na si Aki. So ang ginagamit niya ngayong vacuum guys ay yung para sa amin, heavy duty din naman yan. Kasi kung Airbnb lang, wag lang yung gagamitin na pang residential talaga. So ito na yung na-set up namin na room. So ang ganda rin ng guys, ng mga linens nila. Talagang well-maintained. So, kapag mayroon talagang konting mancha lang, automatic, hindi naman dinidispose, nilalagay sa bag para gawan pa nila ng paraan kung kaya pa nilang paputiin or tanggalin yung mga mancha. Pero kapag kami guys, nagtatanggal na kami ng mga linens, tinatanggal na yung mga flat sheet, bed sheet, o mga pillowcase, pag nakita na namin na mayroon na siyang mancha, mayroon tayong ini-spray dyan bago ilagay sa washing machine. So, ito, chine-check ko lang yung ginawa ni Aki kasi minsan, sinasabi na niya sa akin na ako na ang mag-check ng kanyang mga nalinis kasi sa kakamadali niya. Minsan may mga nakakaligtaan. Kaya binabalikan ko guys yung mga ginagawa niya. Pero dahil nga hawak-hawak ko naman si baby, minsan sinasabi ko na binabalikan niya rin naman agad. Syempre para makaiwas din kami sa complaint. May mga extra din pala ditong pillow kapag gusto nilang gamitin yung sofa bed. May bathrobe din. So dahil nga mayroon ditong pool sa condo na to, ginagamit din ng mga guest yan. At may mga extra tayo dyan ng mga linens kagaya ng pillowcase. May extra dyan na flat sheets or bed sheet in case na magkaroon ng problema yung mga guest na naka-check-in or namantsahan nila. Ayaw nilang matulog doon sa kama na nadumihan nila yung mga linen. So, may mga extra tayo dyan in case na nag-request din sila. Ito yung setup ng kanilang dine-in. Napakaliit lang nito guys, pero napaka-cosing tignan. At kasi nga dahil bagong-bago, ito rin yung mga style ng bahay na gusto ko. Yung minimalist lang, wala masyadong nakalagay, pero talagang pag tinignan mo, para siyang ang galante niya tignan. So, andyan yung mga remote. Kailangan, chinecheck ko din yan kung may mga alikabok. Pero yan kasi nadadaanan naman na ni Aki yan. So, ito yung may pa-extra blanket din pala sila dito guys in case na gusto nyo manood ng movie. Pwede nyo yung gamitin. So, pinoprovide na din nila yan. Mayroong barbecue area doon sa labas. Kung gusto nyo tumambay sa labas, lalo na ngayon ay summer, masarap tambayan. Pasarap pumunta doon sa labas at magtambay habang nagpa-barbecue. Meron din ditong telephone, meron na din silang wifi dito, nakalagay na dyan yung password. Pag may gusto kang i-note, may ballpen na ready at saka maliit na notes kung may gusto kang feedback or na-appreciate mo yung place. So, pwede kang anything na pwede mong ilagay dyan or isulat. May mga charging cables din dyan, iba't ibang charging cables, iba't ibang wire. So, kagandahan dyan guys. At kompleto din yan guys. Malinis na malinis yung mga gamit. Ito kagaya yan, may naiwan na soft drinks. Dahil nga malakas ako mag soft drinks, kinuha ko na. So, ito maganda rin yung mga cooking pans nila, bagong-bago. Kompleto yung mga utensils, malinis na malinis, kumikinang, 'di ba? Mga lutuan. So, ito naman yung mga pang-baking. Ayan, so bawat cabinet ang gaganda ng mga laman din sa loob. Nandyan yung mga pang-baking, mga pang-toaster ng bread. Ito naman yung cooking stove. May oven din dyan kung gusto nyong mag-bake. Ito naman yung coffee maker nila. At mayroon sila syempre palibreng mga kape. So may decaffeinated na coffee, and sikat na Tim Hortons original blend coffee. So yung guest kagabi, isa lang yung nabawas. So isang beses lang siyang nagkape. So yan, free yan guys. Kasama na yan sa binayaran nyo. Malayang-malaya kayong magkape anytime dyan. Mayroon pa ulit pang extra pang baking dyan. So, ayan guys, chine-check din natin yan kung kompleto pa din naman yung mga gamit ng owner. Although, hindi natin maiisa-isa lahat, pero at least kahit papaano ang trabaho natin ay pag-check, makita na malinis yung mga gamit, yung mga equipment, yung bawat sulok ng Airbnb. Dapat ready yan ma-turn over sa susunod na guest. May libre din silang pa-oil, palm oil, or canola oil. Meron din minsan virgin oil. And then, kanina guys, yung mga pwede mong gamitin na utensils ng mga pang baby. So, meron din sila. Ayan, yung cabinet na yan, nakikita mo na mayroong oil. So, kailangan mapunasan din yan.
Eto guys, importante din na check natin yung microwave. Kasi may na-encounter kami na may mga guests na nag-init dyan sa microwave. Hindi namin napansin, nakaligtaan namin. May mga sira na palang mga pagkain na hindi na nila nauwi, hindi na nila nakuha after na i-reheat. So, kailangan mo ding i-check yan para maiwasan din naman yung complaint at saka maiwasan na balikan ka ng owner. So, ayan guys, tinulungan ko na nga si Aki na maglinis para matapos siya on time kasi ang dami pa namin kailangan linisin. So, ang time frame kasi guys ay medyo maikli lang. At kung marami kang cleaning, kailangan talaga may mga kasama ka na maglilinis para matapos nyo on time. Ang time frame kasi sa Airbnb dito guys ay start ng 11 AM ang check-out ng mga guests. So, from 11 AM mag-start ng maglinis until 4 PM. Tapos 4 PM darating na yung mga bagong guests na mag-check-in. Syempre dito sa Canmore guys, sa area namin, ang dami talagang mga tourist na nag-check-in. Sobrang busy kapag dating ng summer. Minsan may mga cleaning na talagang ang hirap nang i-schedule kasi hindi mo alam kung matatapos mo. So, minsan kumukuha tayo ng mga kasama natin na maglilinis para lang matapos natin yung Airbnb or mga Airbnb na lilinisin namin. So, ngayong araw na to, meron kaming 6 na cleaning. So guys, nandito na kami ngayon sa second unit. And ito yung itsura ng bed. So, i-beddings pa namin. Mamaya bibidyohan ko kung pagkatapos na namin yung beddings. Tapos, ito yung picture na ng kitchen. So, yun yung mga lilinisin natin. Madali lang yan, guys. So, probably mga nasa 30 minutes lang to kasi 1 bedroom lang naman. At, ito, dry na siya. So, 19 minutes na lang yung mga towels. Hindi tayo kailangan magantay ng matagal. And then, ito yung eksena ng washroom. Hindi pa natin nalilinis yan. Lalagyan natin yan mamaya ng maayos na cleaning. And the sofa, mga na-dislocate lang na mga gamit. Pero ibabalik natin. Tapos ito yung balcony, barbecue area. So ngayon, magbe-beddings muna kami ni Aki. So, masasabi ko talaga na dito sa Canada, kailangan talaga ang mag-asawa talagang nagtutulungan. Kayo talaga yung nagdadamayan sa lahat ng mga nangyayari sa inyo dito sa Canada. So, kagaya niyan guys. Ako, nakikiusap ako kay Aki na baka pwede kaming sumama ni baby. I-make sure ko naman na maayos siya. Ganyan. Kasi ayoko talagang magstay sa bahay ng dalawa lang kami. Tapos, syempre, kahit pa paano, yung mga ganyan, pa-beddings, nakakatulong ako kay Aki. Nakakabawas din sa oras niya. So, nakakapag-proceed siya sa panibagong unit na lilinisin niya. So, ngayon guys, medyo mabigat-bigat to at mahaba-habang labanan to ngayong araw na to. Kailangan ng lakas. So, malapit na kaming matapos. Ayun. So, maraming salamat sa mga nanonood.